Tatlong araw na mula nang huli silang magkita ni Drake. Daig pa ni Arabella ang preso, na nakakulong sa kanyang kwarto. Talagang galit ang nanay niya sa kanya. Inulit na naman daw niya, ang nagawa niya noon, na siyang wawasak sa puso niya. Gusto niyang lumabas, pero nakabantay sa kanya ang mga kapatid niya. Maging sa pagkain, ay hinahatiran pa siya ng mga ito. Paano siya makakatakas? 3 araw na rin pabalik-balik si Drake, para magmakaawa sa nanay niya, subalit matigas ang nanay niya. Ayon pa kay Amy, ay hindi na halos umuuwi si Drake, at nasa labas lang ng kanilang bahay. Naaawa siya sa mahal niya, pero kailangan nitong magtiis. Sana lang talaga, ay isa sa mga araw na ito, ay lumambot ang puso ng nanay niya. Wala siyang cellphone, para makausap man lang si Drake. Si Amon naman, ay palaging kasama ng nanay niya, saan man ito magpunta. Madilim, at umuulan ng mahina. Tumingin si Arabella, sa labas ng bintana ng kwarto niya. Kumunot ang noo niya, nang mapansin ang isang lalaki, na tila ninja kung tumalon palapit sa bintana ng kwarto niya. Magnanakaw! Magnanakaw! Malakas niyang sigaw. Tumakbo siya, at kinalampag ang pinto ng kwarto niya. May magnanakaw, nanlaki ang mata niya, nang takpan ng magnanakaw ang bibig niya, at inilock ang pinto ng kwarto niya. Para hindi siya makalabas. Ang bilis nitong nakarating sa kwarto niya. Daig pa nito ang tunay na ninja, katulad sa mga napapanood niya. Natigilan siya, paano ay pamilyar ang amoy nito, "It's me, babe." Binitiwan ng lalaki ang bibig niya, at inalis ang suot na mask, at sombrero. Bumungad sa kanya, ang pawisan na mukha ni Drake. Hindi ni Arabella napigilan ang maiyak. Patalon siyang yamakap rito, habang nakasabit ang binti sa bewang nito. Miss na miss niya ito ng sobra. "I'm sorry, babe. Gusto kong tiisin na huwag ka munang puntahan, hanggat sa mapatawad ako ng nanay mo, pero hindi ko na kaya na hindi ka makita, at may akap." Katulad ni Arabella ay ramdam niya, ang pagkasabik ni Drake. Mas humigpit ang yakap nito sa bewang niya, habang ganon din ang kanyang binti, sa bewang nito. Sinubsob niya ang mukha sa dibdib ni Drake, at inamoy-amoy ito. Hinalikan ni Drake ang tuktok ng ulo niya. "Aalis rin ako agad, babe. Babalik sa harap ng bahay niyo. Gusto lang talaga kitang makita, para mabuo naman ang araw ko. Pati anak natin, ay hindi ko na nakikita." Bibitiw sana siya, pero hindi nito pinakawalan ang bewang niya. Pinanangkitan niya ito ng mata. "Kailan mo pa nalaman, na buhay ang anak natin?" Sumeryoso ang kanyang mukha, kaya naman napalunok si Drake. "When you told me, that you were going to take, the most important person to me, was you referring to our child?" Taas kilay niyang tanong niya. Kabadong lumunok muli si Drake. "I was joking that time, babe." "Joke? Kailan pa naging magandang biro ang ganon? Hiwalay na tayo, aniya." "What? Joke lang." Ganti ni Arabella. Pero agad din na nagsisi, nang mapansin na namumula na agad, ang mata ni Drake. "That was a bad joke, babe." Napalobi siya. "Ngayon alam mo na, kung ano ang pakiramdam." Bumuntong hininga siya, at hinawakan ang mukha ni Drake. "Sorry na, ha, I love you." Nagliwanag ang mukha ng binata. Bakas ang labis na galit, sa mukha nito. "Ngayon mo na lang uli sinabi sa akin iyan, babe." Tinusok niya ang pisngi nito, ng daliri niya. "Huwag kang mag-alala, simula ngayon, ay araw-araw mo na maririnig sa akin iyan, sa tuwing magkasama tayo." Ipaparamdam niya, kung gaano niya ito kamahal araw-araw, at syempre kasama ang kanilang anak. Bumaba ang ulo ni Drake, at mabilis na hinalikan ang lobby niya. "Mahal na mahal kita, babe. Kayo ng anak natin." Pareho silang nagulantang, sa malakas na katok sa pinto. "Arabella, buksan mo ang pinto." Boses iyon ng nanay niya. Nanlaki ang mata niya. Agad na binaba naman siya ni Drake, maging ito ay halatang kinakabahan. Sinong hindi kakabahan? Sigurado na kapag nakita ng nanay niya si Drake, rito sa kwarto niya ay baka lalong hindi nito makamit, ang kapatawaran mula sa nanay niya. "I have to go, babe." Mabilis na hinalikan siya ni Drake sa lobby, at saka mabilis na dumaan sa bintana,
ng kwarto niya. Hindi siya makapaniwala na kayang kumilos ni Drake, na parang isang ninja. Mabuti na lang, at hindi ito nakikita ng kapatid niyang si Alex. Ang kwarto kasi ni Alex, ay katabi lang ng kwarto niya. Malaki na talaga ang pinagbago ng buhay nila, kumpara noon. Dati kasi ay tabi-tabi lang sila kung matulog. Matapos buksan ang pinto, ay pumasok ang nanay niya na nakataas pa ang kilay. Sinasabi ko na nga ba, at tama ako. Umupo ang nanay niya sa kama niya. Wala na ngayon sa labas ang Drake na iyon. Nagsawa na agad, at hindi na natagalan pa na humingi ng kapatawaran. Lihim siyang napangiwi, kung alam lang ng nanay niya, na narito si Drake kanina. Hindi talaga ako kumbinsido, na mahal ka ng lalaking iyon. Mabuti pa na ituloy mo na ang pagpapakasal kay Derek. Kapag sa kanya ka na ikasal, ay magiging kampante na ako. Nay, wala na po akong balak, na magpakasal kay Derek. Si Drake ang mahal ko. Natigilan siya nang may maalala. Nay, kanino galing ang pera, na binayad mo kay Drake? Kumamo sa kilay ang nanay niya. Kay Derek, hinawakan nito ang kamay niya. Anak, pakasalan mo si Derek. Kailanman ay hindi kanya magagawang saktan. Bumuntong hininga siya. Patawad, Nay, pero hindi ko po kaya. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Mahal ko si Drake, at gusto ko rin po na mabuo ang pamilya namin. Paano kung saktan kanya anak? Kayo ni Amon. Ngumiti siya rito. Sinasabi na nga ba, at nag-aalala lang ito sa kanila ng anak niya. Nakita kasi nito, ang dinanas niyang sakit noon, at bilang ina ay hindi nito gusto, na muling maranasan niya iyong muli. Si Arabella naman ang humawak sa kamay ng nanay niya. Nay, mahal ko si Drake. Kaya hindi ako natatakot na sumubok muli. Pareho kaming nagdusa, at nasaktan, sa nakalipas na 5 taon. Naniniwala ako na mas magiging matatag na kami ngayon, Nay, at naniniwala ako na hindi na ako sasaktan pang muli ni Drake. Hinawakan ng nanay niya ang mukha niya. Anak, hindi ko kakayanin, na makita kang pagtangkaan muli ang buhay mo. Please anak, wag na si Drake, dahil baka gawin mo na naman ang bagay na iyon, nang dahil sa kanya. Lumuluhang sambit nito. Hindi ni Arabella mapigilan ang mapaiyak din. Nay, sorry po, ha? Sorry kasi naging mahina ako noon. Hindi ko naisip na nariyan pa kayo, na nagmamahal sa akin. Tumingin siya rito, nang may paghingi ng tawad sa mata. Sorry din po dahil hindi ko masusunod ang gusto nyo. Mahal ko talaga siya, Nay. Mahal na mahal. Aniya. Tinakpan ni Drake ang bibig, para pigilin ang mapahagulhol. Lalaki siya, ngunit tila gustong sumambulat ng kanyang luha, sa nalaman niya. Arabella tried to kill herself, because of him. Hindi niya inakala, na umabot sa punto, na magagawa iyon ni Arabella. Gusto niyang lapitan, at yakapin ang babaeng mahal niya, na umiiyak ngayon. Ang tapang ni Arabella, sa kabila ng ginawa niya, ay nagawa nito na patawarin, at mahalin pa rin siya. At ngayon, at pinaglalaban siya nito sa sarili nitong ina. Siya lang ang nais kong pakasalan, at wala nang iba. Sana maintindihan niyo po ako. Ani pa ng dalaga sa ina. Pinanindigan nito ang pagmamahal sa kanya, samantalang siya noon, ay nagawa na bitiwan agad ito. Isa siyang malaking tanga. Sinaktan niya ang babaeng, walang ginawa kundi ang mahalin siya ng sobra. Patawarin mo ako, Arabella. Subalit bilang ina mo, ay hindi ko hahayaan na mabulag ka na naman, ng pag-ibig mo sa kanya. Tumayo ang ina ng dalaga. Mahal ko kayo ni Amon. At ito ang paraan, ng pagprotekta ko sa inyo. Ani ng ginang. Tila pinigaw ang puso ni Drake, nang marinig ang impit na pag-iyak ni Arabella. I'm sorry, babe, dahil sa akin kaya umiiyak ka na naman ngayon. Pipang asal ng utak ng binata. Pilit ang kanyang ngiti, habang kaharap si Derek. Pinapasok ito ng kanyang ina, samantalang si Drake, ay hinayaan nito na mabasa ng ulan sa labas. Hindi lang iyon, panay din ang dikit nito sa kanya. I miss you, love. Napapitlag si Arabella, nang halikan nito, ang exposed niyang balat sa balikat. Ngayong narito ka na, maari na nating ituloy ang ating kasal. Hindi pa niya nababanggit dito, ang tungkol sa kanila ni Drake. Bumuntong hininga siya. Derek, I'm sorry, pero hindi ko na gusto pang ituloy,
ang kasal natin. Alam ni Arabella na masasaktan ito sa sasabihin niya, pero kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Alam mo naman na magkasama kami ni Drake ng 1 month, di ba? I understand, love. Hindi ako galit sa'yo, dahil alam kong dinukot ka lang niya, at sapilitang dinala. Putol ni Derek sa kanya. Tila ayaw nitong marinig ang nais niyang sabihin. Nag-usap na kami ni nanay, love. Magpapakasal tayo in the next 4 days. Ano? Ito ang makabubuti sa lahat, love. Hinawakan siya nito sa braso nang tumayo siya para umalis. Ikakasal naman talaga tayo, but because of that man, hindi natuloy. Bakas ang galit sa boses na wika nito. Hinaplos ni Derek ang kanyang pisngi, kaya agad na lumayo siya rito, kaya bumakas ang sakit sa mukha nito. Derek, bumuntong hininga muna si Arabella. Oo, dinukot ako ni Drake noong araw ng kasal natin. Mali ang ginawa niya, alam ko iyon. Nagyuko siya ng ulo. Pero sa kabilang banda, nakaramdam ako ng tuwa, dahil hindi natuloy ang kasal nating dalawa. Mahal ko pa siya, Derek. Tahasang pag-amin ni Arabella. Patawad kasi sinaktan na naman kita. Kinakain siya ng konsensya niya. Wala itong ginawa, kundi ang mahalin siya, pero hindi naman niya magagawang turuan ang puso niya. Mahal niya talaga si Drake. Kumuyam ang kamay ni Derek sa narinig. Naggagalawan ang panga nito sa galit. Sinasabi mo ba sa akin na wala ka ng balak pakasalan ako dahil nakipagbalikan ka sa kanya? Napangiwi siya. Hawak nito ang braso niya ng madiin, at ang mukha ay nagdidilim sa labis na galit at sakit. Hindi si Arabella sanay na ganito si Derek, nakakatakot ito ngayon. Silang dalawa lang dito sa kusina, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng kaba, lalo na nang mas damiin ang hawak nito sa braso niya. Ito ang igaganti mo sa akin, matapos kitang mahalin ng tama, Arabella. Hinila ni Derek ang braso niya palapit rito, at tumingin ng may nakakatakot na tingin sa kanya, ang mga mata nito. Tila isa itong demonyo ngayon, na handa siyang saktan. Halos ikakasal na tayo, at muntik magsama, tapos dumating lang ang lalaking iyon, ay sinira mo na lahat, ng halos ilang taon nating pagmamahalan. Ramdam niya ang panginginig ng kamay nitong, nakahawak sa kanya. Hinayaan mong bilugin na naman ng lalaking iyon, ang ulo mo. Pilit na hinila ni Arabella ang kamay, ngunit malakas ito, at wala itong balak na pakawalan siya. Alam ko na nasaktan kita, Derek. Naging mabuti ka sa amin ng pamilya ko. Pero hindi ko kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Hindi ko na kaya. Mas lalo lang nanlisik ang mata ng binata, sa sinabi niya. Nanlaki ang mata niya, nang hilahin siya ni Derek papasok ng kanyang kwarto. At ang kinatakot pa niya, ay inilock nito iyon, upang walang makapasok. Ang tagal kong pinigil ang sarili ko, Arabella. Sobra kitang ginalang, dahil mahal kita. Pero siguro naman ngayon, ay pwede na. Pabalibag siyang hinagis nito sa kama. Ikakasal na rin naman tayo. Hindi na masama na unahin natin ang honeymoon natin, di ba? Tumama ang ulo ni Arabella sa dingding ng higaan niya, kaya medyo nahihilo pa siya na umupo, subalit agad siyang tinulak ni Derek pahiga. Nanlaki ang mata niya, nang umibabaw ito sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Tinakpan ng isang malaking kamay nito ang bibig niya. Nang sinubukan niya itong sipin, ay inipit ng tuhod nito ang hita niya, kaya napaluha siya sa sobrang sakit, habang ang kamay niya, ay walang kahirap-hirap na pinigilan lang, ng isa nitong kamay. Gusto ni Arabella na sumigaw. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero paano niya magagawa iyon, kung wala siyang magawa laban sa lakas nito? Pilit na nagwala ang katawan niya, nang halikan nito ang leeg niya, kaya para manahimik siya, ay isang suntok sa sikmura ang ginawa ni Derek sa kanya. Napanganga siya, at nanginig ang katawan niya sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay tila isa siyang kandila na naupos. Nawalan siya ng lakas, at tila nadurog ang laman loob niya sa ginawa nito. Tila siyang siya naman si Derek, habang nakatayo sa harapan niya. Ang bestide niya ay itinaas nito hanggang sa dibdib niya. Ang bra na suot niya ay agad na inalis nito, kaya ang dibdib niya ay nakalantad sa harapan nito. Gusto niyang sumigaw, at takpan ang katawan, pero tanging hirap na paghinga lang ang nagagawa niya, nasusuka siya sa sobrang sakit ng tiyan niya.
Wag. Halos walang boses na pagmamakaawa niya, nang hilahin nito ang kalahati ng katawan niya, pababa ng kama, at ibuka ang dalawang hita niya ng magkahiwalay. Nang magkaipon ng kaunting lakas, ay sinipa niya ito nang magtangka ito, na hawakan ang harapan niya, na natatakpan na lamang ng manipis na tela, ngunit sinuntok ulit ni Derek ang sikmura niya. Isang napakahinang ungol dahil sa sakit, at takot ang naramdaman ni Arabella, nang hawakan nito ang tela, na tumatakip sa kasalanan niya, at punatin iyon. Hindi niya akalain na magagawa ni Derek, ang ganitong bagay sa kanya. Hindi na niya ito kilala. Daig pa nito ang isang demonyo, sa harapan niya. Huwag maawa ka. Halos hindi lumabas ang salitang iyon sa bibig niya. Pamatong si Derek sa kanya, matapos hubarin ang lahat ng suot. It's all your fault, Arabella. Kung hindi mo ako ginago, ay hindi tayo darating sa ganitong sitwasyon. Ngumisi si Derek, na tila isang demonyo habang pinapahid ang luha niya. It's time to make you pregnant, with my child, love. No, please. Tili ng utak ni Arabella, nang maramdaman ang matigas na bagay, sa ibabaw ng puso niya, pero bago siya tuluyang kinain ng dilim, ay narinig niya ang isang boses na kilalang kilala niya. Malakas na minura ni Drake si Derek, kasabay ng malakas na sipa kay Derek, palayo kay Arabella na walang malay. Halos dumilim ang lahat sa paligid ni Drake, nang makita ang ayos ng dalaga. May pasa rin ito sa braso. Babe. Nag-aalalang nilapitan ni Drake si Arabella, samantalang si Derek, ay mabilis na nagbihis. Binalot ng kumot ni Drake ang kahabdan ng dalaga, sakto naman ang bukas ng pinto. Anong kaguluhan ito? Galit na tanong ng ina ni Arabella. Nang dama ko ang tingin nito sa anak, ay agad na namutla ito. Hindi na iwasan ni Drake ang suntok, na pinatama ni Derek sa kanyang mukha. Narinig kong sumisigaw si Arabella, at humihingi ng tulong, Nay. Pagdating ko dito, ay naabutan ko si Drake sa kwarto ni Arabella, at sinasaktan ito. Pinilig ni Drake ang ulo, at pinahid ang dugo sa gilid ng lobby. Ang galing umarte ng gago. Nang susugod na siya kay Derek, ay isang sampal ang sumalubong sa kanya. Isa kang demonyo. Ang nanay ni Arabella, ay puno ng pagkasuklam na nakatingin sa kanya, maging ang mga kapatid ni Arabella ay ganun din. Huwag na huwag ka nang babalik rito, kahit kailan kundi ay ipapakulong kita. Gusto man ipagtanggol ng binata ang sarili niya, ay hindi na niya nagawa, dahil nakita niya ang anak niyang si Amon, na nakatingin sa kanya ng may luha sa mata. Sinaktan mo si, Ate Mommy. I hate you na po, Daddy. Ani Amon sa kangumawa ng malakas. Nangangalit ang ngipin ni Drake sa galit. Alam niya na kapag nagkamalay si Arabella, ay mapapatunayan na wala siyang kasalanan, pero hindi may aalis ang galit sa kanya, dahil ang lalaking may gawa noon, ay nasa loob ng pamamahay ng babaeng mahal niya. Galit na sinuntok ni Drake ang manibela ng kotse. Kinuha niya ang cellphone, at tinawagan si Red. I need some of your men. Kailangan niya ng maraming tao, na magbabantay sa bahay ni Arabella, at kay Derek. Alam niya na uulitin nito ang ginawa, kaya kailangan niyang kumilos. Lihim na napangisi si Derek, nang itaboy ng pamilya ni Arabella si Drake. Umaayon sa kanila ang plano nila ni Sandra. Nang magmulat si Arabella ng mata, ay agad na umupo siya ng kama, pero bigla na lang may lumapit sa kanya, si Derek. Hindi na niya nagawa pang sumigaw, nang may iturok ito sa ilalim ng babo niya, at sa dalawang hita niya. Tulong! Naluluha na tumingin siya kay Derek, na nakangisi sa kanya ngayon. Hindi niya maigalaw ang buong katawan niya. Tumulo ang luha niya, nang lumapit si Derek sa kanya. Gamit ang hintuturo ay itinulak nito pabalik sa pagkakahiga, ang katawan niya. Nay! Arjo! Malakas! At tarantang tawag ni Derek sa pamilya niya. Agad na dumating ang nanay niya, at ang iba pa niyang kapatid, kasama si Amon. Kailangan madala natin sa hospital si Arabella, Nay. Gusto ni Arabella na hilahin ang kamay kay Derek, nang hawakan nito ang kamay niya, at halik-halikan. I think, she has a paresthesia, because of trauma, Nay. Hindi siya makakagalaw, at mananatiling manhid ang buong katawan. Sa case niya, ay hindi ko tiyak kung hanggang kailan siya ganito, kaya kailangan ko siyang dalhin sa hospital,
para masuri ng maigi, dahil naroon ang mga tools na kakailanganin. Sinungaling. Gusto ni Arabella na isigas sa mukha nito, pero naninigas ang buo niyang katawan. Gusto niyang sabihin na ayaw niyang sumama kay Derek, pero wala siyang magawa. Diyos ko! Umiiyak na lumapit ang nanay ni Arabella sa kanya, at niyakap siya. Tanging pagtulo lang ng luha ang nagawa niya, at paggalaw ng talukap ng mata. Ang mga kapatid niya, ay madilim ang mukha, maliban kay Amy na umiiyak. Maging ang anak niya, ay umiiyak na yamakap sa kanya, na tila ba alam ang sinabi ni Derek. Mas lalo siyang naluha, nang makita ang pagngisi ni Derek sa kanya. Ngising nakakatakot, na para bang nagsasabi na wala na siyang kowala. Buhat siya ni Derek, para isakay sa van nito kasama ang nanay niya. Ngayong araw ay ang punta nila sa hospital, para kuno, sa check-up. Alam niya na palabas lang iyon ni Derek, para hindi magkahinala ang pamilya niya. Nagtataka si Arabella, dahil ang daming kalalakihan na nakabantay sa kanila, maging ang nanay niya ay halata din, ang pagtataka sa mukha. I hired them, because I want to protect Arabella, naya ni Derek, nang mapansin ang pagtataka sa mukha ng matanda. Hindi dapat na makalapit pa si Drake kay Arabella. Hindi natin alam kung ano pa ang maaari niyang gawin, sa sunod na makalapit siya kay Arabella. Hinawakan nito ang kamay niya, gusto man niyang hilahin, ay wala siyang magawa. I will protect you. Love, wag kang matakot, narito lang ako sa tabi mo palagi. Gusto niyang sampelan ito. Mas natatakot nga siyang isipin, na nasa tabi lang niya ito palagi. Mabuti na lang, at hindi na siya iniiwan ng nanay niya ng matagal, dahil kung hindi, ay baka nagawan na siya nito ng kalaswan. Tila maiiyak anumang oras ang nanay niya, habang nakatingin sa kanila. Salamat, Derek. Napakabuti mo sa amin, lalo na anak ko. Hindi mo siya nagawang iwan, sa kabila ng nangyari sa kanya. Siya ang dahilan, kung bakit ako nagkaganito. Nay, ang dami ni Arabella gustong sabihin, pero lahat ng iyon ay naipon lang sa kanyang utak. Pagdating sa hospital, ay ipinasok siya ni Derek sa isang kwarto, para suriin kuno habang ang nanay niya, ay nasa labas naghihintay. Nanlaki ang mata niya, nang makita kung sino ang naghihintay sa kanila ni Derek sa loob, walang iba kundi si Sandra. Nang ihiga siya ni Derek sa hospital bed, ay lumapit sa kanya si Sandra, nang may nakakalokang ngiti sa lobby. Kumusta na, Arabella? Hinaplos nito ang pisngi niya. Sa tingin mo ba, ay magiging masaya kayo ni Drake? Wala siyang nagawa, nang pisilin nito ang magkabilang pisngi niya ng madiin. Kailanman ay hindi ko hahayaan na maging masaya ang lalaking iyon, at syempre kasama ka na doon, dahil anak ka ng taong pumatay kay Daisy. Daisy, ang kapatid ni Drake. Sandra, may usapan tayo na hindi mo siya sasaktan, baka nakakalimutan mo. Inalis ni Derek ang kamay ni Sandra sa pisngi niya. Hindi ni Arabella alam, na magkakilala pala ang dalawang ito, at magkasabwat pa. Inikutan lang ng mata ni Sandra si Derek, at saka muling bumaling sa kanya. Poor you, Arabella. Ikakasal ka sa lalaking hindi mo mahal, at ikakasal ka pang ganyan ang kalagayan mo. Gusto niyang ibuka ang lobby, para magtanong, pero katulad ng inaasahan niya ay bigo siya. Mahinang tumawa si Sandra, nang makita ang panik sa mata niya. Tama ang narinig mo, Arabella. Ikakasal kayo ni Derek bukas na bukas din. At dahil ganyan ang kalagayan mo, ay wala kang magagawa, kundi ang umiyak sa sobrang sama ng loob. Dinampot ni Sandra ang bag, at nilingon si Derek. Aalis na ako. Katulad ng usapan natin, ay mas dinobol ko ang mga taong nagbabantay sa inyo. Alam ko na may mga tauhan na si Drake na inutusan, na iligtas ang babaeng iyan. Tinapunan siya nito saglit ng tingin. Kapag pumalpak tayo sa planong ito, gagamitin na natin ang pinakaalas sa larong ito. Makahulugan na wika ni Sandra, bago lumabas, nang nakasuot ng pandoktor na outfit, para hindi mahalata ng nanay niya na isa itong peke. Agad na tumayo ang ina ni Arabella, nang makita ang paglabas ng inakala niyang doktor, si Sandra. Dok, kumusta na ang anak ko? Kailan siya muling makakatayo, at makakapagsalita? Puno ng pag-asa ang mukha ng ginang, subalit agad iyong nabura, at napalitan ng pagluha sa sunod na sinabi ng kaharap, na si Sandra. Magiging prangka na ako sa inyo.
Maaring abutin ng buwan, bago siya makagalaw, at makapagsalita, iyon ay kung papalorin siya. Diyos ko, bakit nangyari ang lahat ng ito? Halos humagulal ang ginang. Kunwari ay bumuntong hininga si Sandra, at hinawakan sa balikat ang matanda. Lahat ng nagyari sa anak mo, ay sanhi ng isang matinding trauma. Kung sino man ang dahilan ng trauma na iyon, ay siyang dapat sisihin. Ani pa ni Sandra bago iniwan ang nanay ni Arabella. Halos matambos sa labis na pag-iyak ang matanda. Ang puot na nararamdaman niya ngayon kay Drake, ay mas lalo lamang nadagdagan. Hinding-hindi siya makakapayag, na bumalik pa ito sa buhay ng anak niya. Kaya gagawin niya ang lahat, matuloy lamang ang kasal ni Arabella kay Derek. At dito na po nagtatapos, ang ika-26 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming